Bago ngayong gabi, isa na namang kaso ng karahasan sa loob ng eskwelahan nang dahil sa pagtatalo sa sukli, sinaksak ng isang estudyante sa Las Piñas City ang kanyang kaklase. Patay ang estudyante. May report si Jamie Santos. Nagwakas sa trahedya ang pagtatalo ng dalawang lalaking estudyante ng Las Piñas National High School. Sa gitna ng alitan, bumunot ng balisong ang 14 anyos na estudyante at sinaksak sa dibdib ang 13 anyos niyang kaklase. Argument sila base doon sa sukli ng tubig na binili. Doon hindi naniwala yung CICL na yung sukli is naiwan doon sa school canteen. So, yun, bumunot yung CICL ng fan knife, then sinaksak yung biktima. Isinugod sa Las Piñas District Hospital ang biktima pero nasawi kalaunan. Hawak na ng pulisya ang nanaksak na estudyante. Na-recover na rin ang balisong na pinaniniwala ang ginamit sa pananaksak. Ito turnover namin sila sa LSWDO, din doon sa Bahay Pag-asa, din temporary, well in custody. Mag-prepare kami ng document, then, and as far as our coordination with the prosecutor's office, i-inquest pa rin namin sa prosecutor office to have ano yung decision nila, anong yung appropriate disposition. Patuloy na inaalam ng pulisya kung paano na ipasok ang balisong sa paaralan. Sa isang pahayag, hiniling ng Las Piñas National High School sa publiko na huwag magpakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon, larawan at video. Magbibigay daw ang paaralan ng psychological first aid, psychosocial support at iba pang tulong sa mga estudyante, guro at kawani na naapektuhan ng nangyari. Nananawagan din ng pamunuan sa mas mahigpit na pagtutulungan ng mga magulang, paaralan at komunidad upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Jamie Santos, GMA News. Dismayado ang mga manggagawa sa utos ng Pasig RTC na pansamantalang itigil ang 85 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila. Ipinagtataka naman ng ilan kung bakit nang himasok ang isang korte sa usapin ng dagdag sahod, gayong dapat wage board ang tumatalakay rito. May report si Bernadette Reyes. Araw ng sweldo ngayon pero may mga hindi masaya dahil ang kakapatupad lang na dagdag sahod sa Metro Manila pinatigil. Nakaka-disappoint po na yung pagtsatsaga ko po, ma'am, parang mababaliwala po ulit tapos baka po matuloy po ulit yung pagre-resign ko, ma'am. Sana hindi na lang nag-declare na merong dagdag na sahod, di ba? Para hindi naman nag-e-expect ang taong bayan. Ganun na nga lang kaliit yung tapos binawi pa, di parang ang sakit kaya. Pinabura ng Pasig Regional Trial Court ang hiling ng mga kumpanyang Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated. Ang aumento raw kasi sa sahod, posibleng ikalugi o kaya'y tuluyang ikasara ng mga negosyo o kumpanya. Sa 85 pesos na dagdag sahod, first tranche pa lang nito na 60 pesos ang ipinatupad nitong July 25. Habang ang kulang na 25 pesos sa Enero pa magiging epektibo. Pero paglilinaw ng DOLE, dapat pa rin ibigay ang dagdag sa mga araw bago inilabas ang TRO. Meron ng vested right yung magagawa namin. So, hindi na dapat isauli yun. Kasi at the time it was prepared and at the time it was received, wala pang order yung National Wages and Productivity Commission na suspended. Paliwanag ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng NCR, ang National Wages and Productivity Commission dapat ang magre-review kung may apila sa dagdag sahod. Hindi rin malinaw kung bakit na TRO ang pagpapatupad sa buong NCR, gayong sa Pasig lang naman nakahain ng kaso. It's supposed to be between the parties. Hindi ko rin maintindihan kasi ang proseso namin ay from Regional Trial RTWPB ay pupunta po sa NWPC. Yun through appeal po. So, yun kung meron hong grave abuse of discretion on our part na meron kaming hindi sinunod sa guidelines ng minimum wage fixing. Gustong imbestigahan ng kamanggagawa party list sa Kongreso ang anilay pangingialam ng Pasig RTC sa wage hike at pagsapaw ng korte sa wage board. Nasa 1.4 million na mga minimum wage earners ang maaapektuhan ng desisyon ng korte
Kaya naman sa mga susunod na araw, magsasagawa raw ng kilos protesta ang mga labor groups. Kinukondina namin yung TRO ng Regional Trial Court sa Pasig. Hindi dapat ito mangyari at dapat i-assert ng Department of Labor ng Regional Wage Board yung kanilang kapangyarihan batay sa batas na ipatupad yan. Dapat magsalita talaga dito si Bongbong Marcos. Bernadette Reyes, GMA News. Nakauwi na sa kanyang hometown sa Cavite si dating Senador Bong Revilla matapos payagan ng korte na makapagpiyansa para sa kasong malversation. May report si Rafi Tima. Harapin ko to ng walang takot. January 19 nang sumuko sa PNP-CIDG si dating Senador Bong Revilla para sa mga kasong graft at malversation of public funds na isinampalaban sa kanya ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Nag-ugat ang kaso sa umunoy Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos matapos ang halos kalahating taon. Si Revilla, pansamantalang nakalaya. Non-bailable dapat ang kasong malversation of public funds pero pinayagan siyang makapagpiyansa ng korte. 1 milyong piso ang iniutos na piyansa kay Revilla. Paliwanag ng 3rd Division, bigo ang prosekusyon na maipakitang malakas ang ebidensya para patunayang guilty si Revilla. Sinubukan din makapagpiyansa ng mga kapwa-akusadong sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza pero hindi sila pinagbigyan ng korte. Nauna nang pinayagan makapagpiyansa sa Revilla ng 90,000 pesos para sa kasong graft sa Sandigan Bayan 4th Division kaya wala nang hadlang para siya ipalayain ng korte. Matapos matanggap ang release order, ibinalik si Revilla sa New Quezon City Jail para sa medical clearance. Sinubukan siyang kunan ng pahayag. Senator, how are you po? Senator, saan po kayo diretso? Senator. Senator, any statement po? Senator. Sa isang post online, ipinagpasalamat ni Revilla ang pansamantala niyang paglaya. Ayon naman sa kanyang abogado, simula pa lang ay nagtiwala na si Revilla sa judicial system. Ang pagpayag ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa sa Revilla ay patunay umano na mahina ang ebidensya laban sa dating senador. Masaya rin anya sa Revilla lalo't makakasama na niya ang kanyang pamilya matapos ang 6 na buwan. Nirerespeto ng Malacanang ang desisyon ng Sandigan Bayan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasa kamay naman talaga ng korte ang pagpapasya. Habang nasa mga prosecutor naman kung ano ang nararapat na gawing hakbang sa desisyon. Ang dapat lang anya laging manaigang batas at ang proseso. Iginagalang din daw ng ombudsman ang desisyon ng Sandigan Bayan. Gayunman, nanindigan sila sa kanilang investigasyon at trabaho. Gagawin daw nila ang lahat para maipakitang matibay ang kanilang evidence of guilt laban sa dating senador. Rafi Tima, GMA News. May hawak umanong ebidensya si Senator Ping Lacson na kontrolado ni Senador Alan Peter Cayetano ang mga operasyon ng DPWH sa Taguig. Kabilang sa mga nadiskubre rin umano ni Lacson ang umano'y kickback scheme sa lungsod na umaabot ng mahigit 30%. May report si Ian Cruz. Sa bangayan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano versus Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Huling aligasyon ni Lacson, may mga anomalya umano sa flood control at iba pang infrastructure projects sa baluarte ni Cayetano sa Taguig. Kalaunan, nakarating kay Lacson na humihingi ng ceasefire si Cayetano na sinagot niya ng ceasefire my foot. Kaya tuloy daw ang paglalantad niya ng mga anomalya sa Taguig. Pero at least 5 of my colleagues in the majority, inikutan niyang isa-isa at nakikiusap siya. Kung pwedeng tigil na muna, parang ganon. Walang, in so many words, ceasefire. Pero sabi ni Cayetano, hindi naman daw siya humingi ng ceasefire. Sabay inalmahan ang pagkukumpara ng mga proyekto sa Taguig sa ghost at substandard projects sa Bulacan. Yung sinabing we are worse than Bulacan. No, napakalaking ba yung pondo sa Bulacan sa isang distrito lang yon? Times 5 ba? Kaso sa Taguig. Tapos sa Taguig yung pondo kasama naman diyan mga kalye, kasama diyan mga multi-purpose buildings, school buildings at sa Taguig makikita nyo, gumaganda ang buhay ng mga tao. I really don't mind the investigation. Basta patas lang. Pero sabi ni Lacson, may mga ebidensya raw na magtuturo na kontrolado ni Cayetano ang operasyon at iba pang aktibidad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa lungsod. Kasi pag hindi sumunod yung district engineer, pinapalitan. At saka pinapanakot niya. At nangyayari talaga.
Kaya yung district engineer, parang tau-tauhan. Sabi pa ni Lacson, sa tulong ng mga impormante, nabuo na nila ang money trail kaya sinimulan na nilang isumite ang mga nakalap na ebidensya sa Office of the Ombudsman. Isiniwalat ni Lacson ang umano'y kickback scheme sa Taguig na umaabot daw ng 33% kada proyekto kaya walang nagawa ang mga kontraktor kundi gawing substandard o ghost ang kanilang proyekto sa lungsod. Dokumentado lahat ito, hindi ito yung chismis, hindi ito yung sabi-sabi. Meron kaming contract ID, kumpleto yon. Meron kaming progress billing, may mga petsa yan, kumpleto. Ilang larawan ng mga proyekto sa Taguig ang inilabas ng tanggapan ni Lacson para suportahan ang alegasyong may ghost projects din sa syudad ni Cayetano. Lahat daw ito pinalabas na nakumpleto, nasingil at nabayaran gamit ang parehong geotag photos bilang patunay na natapos ang infrastructure project. May inilabas din ang tanggapan ni Lacson na sample ng progress billing report ng dalawang kontraktor na magkapareho ang litrato. Pero ang petsa ng report ng kontraktor A ginawa noong March 31, 2025, habang June 16, 2025 naman sa kontraktor B. Malaki raw ang budget dahil may insertion umano sa 2025 budget si Cayetano. Malaki yung halaga. Ang na-insert niya kasi sa 2025 pa lamang na GAA, 6.795 billion pesos. Sa kanya pa lang yan. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ni Cayetano pero dati na nitong sinabing walang ghost project sa Taguig. Ian Cruz, GMA News! Nasa kote ang 3 Chinese national na nagbebenta at nagtatago ng mga pinira-pirasong parte ng gadget sa Caloocan. Nakumpiska sa mga sospek ang 2 sako ng electronic waste. Ayon sa mga otoridad, binabaklas nila ang mga ito para ibenta ang mga pyesa na naglalaman ng mahalagang metals gaya ng copper. Ayon sa CIDG, lubang delikado sa kalusugan ang pagbabaklas ng electronic waste. Mahigpit itong ipinagbabawal sa ilalim ng Toxic Substances and Hazardous Nuclear Waste Control Act. Nasa kustodiya ng PNP-CIDG ang 3 Chinese national na wala pang pahayag. Ipapatawag ng NBI sina Congressman Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras kaugnay ng umano'y planong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may mga hawak silang ebidensya kabilang ang cellphone ng umano'y bugaw na kausap ni Paras. Tingin ng NBI, may iba pang mas malalim na pakay ang planong paninira kay Recto at may iba pang target. Sa eksklusibong panayam ng GMA News sa isa sa mga babaeng ibinubugaw umano na nasagip ng NBI, isiniwalat nitong kinausap siya para palabasing binubuk sila ni Recto at pinagdodroga. Pinakita sa amin, na-save na screenshot, na picturean. Tapos eventually, nung chinek ulit, nagbura na ng messenger si Kong Ching Paras. Ang magpopondo doon sa gastos, dahil malaking amount yung ibibigay, ay si Congressman Leandro Leviste. 5 billion yung total para gawin yun. So, yun yung balak nilang gawin. Sa pahayag sa media, sinabi ni Leviste na hindi niya kailanman nakausap ang mga sinasabi ng impormante ng NBI. Mas mabuti raw si Recto ang tanungin kung kilala niya ang mga ito. Sa isang text message naman sa GMA News, sinabi ni Paras na hindi totoo ang mga ibinibintang na alegasyon at sasagutin daw nila ang mga ito sa tamang panahon. Nauna nang sinabi ni Recto na ipinauubayan na niya sa NBI ang pag-iimbestiga sa mga alegasyon. Inirekomenda ang kasuhan ng fact-finding team ng Ombudsman ng plunder at graft ang mag-inang Senator Loren Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay sa umano'y anomalya sa 10 billion pesos na kontrata sa solar projects ng kumpanya ni Leviste. Ghost electricity. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente, binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Nakuryente lang tayo, ika nga. Lumabas sa investigasyon na kumuha lang ang kumpanya ni Leviste ng mga eksklusibong prangkisa para sa solar project pero ibinenta lang ang mga ito. Damay si Legarda matapos mabigyan ng prangkisa ang anak noong 2019 kung kailan chairman ng Senate Finance Committee ang senadora. Pinakakasuhan din si dating Energy Secretary Alfonso Cusi.
Isa sa ilalim ng Ombudsman sa preliminary investigation sina Legarda, Leviste at Cusi para malaman kung may sapat na ebidensya para isampa ang kaso sa korte. Pinalagan niya ni Legarda, aniya, hindi makatarungan ang pagdungis sa kanyang pangalan at dangal. Wala pa raw natatanggap ang kanyang opisina na anumang komunikasyon mula sa Ombudsman kaugnay sa alegasyon na tinawag niyang walang batayan. Walaan niyang nagamit na pondo ng bayan dito at handa raw silang ilahad ang katotohanan. Si Leviste naman dati nang pinabulaanan ng mga alegasyon. Sinusubukan pa naming makuhanan ng pahayag si Cusi.